Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, our Creator. He created us in His image and likeness because He loves us and He wants us to give us the best. And He sent Jesus Christ to us to cleanse us, to redeem us from ourselves, from the iniquities that we did. We made some wicked decisions in our lives, but our Father is loving and kind and a forgiving God, that He sent His only begotten Son, that whosoever believeth in Jesus Christ will be saved. And so we will believe in Jesus Christ, the only begotten Son of the Almighty Father, whom the Almighty Father had given dominion and authority and power in heaven and on earth. And Jesus Christ sitteth at the right hand of the Almighty Father because of His sacrifice on the cross, because He gave His life for us, for His friends. The blood of Jesus is precious and it will never lose its power. And I glorify also the Holy Spirit, for He is holy and He's showering us with fruits of the Holy Spirit and gifts of the Holy Spirit, always reminding us to do good deeds, always reminding us of the teachings of Jesus Christ, always reminding us of how our Father loves us so much, that we are His treasure, we are the inheritance of the Almighty Father. Even though we came from clay, our Father breathed onto our nostrils to give us life. Our Father has so much love to give to His children, and He will never leave us nor forsake us. And even if we are already old and gray, our Father will carry us. The only thing that our Father wants us to do is to obey Him, to become like Him, to choose Him, to love Him. And if we love our Father, we will do what He wants us to do, His commandments, His statutes. And so we will be like Him. We will be like Jesus. And we will be clothed in holiness, a garment of white our Father will give us. So last time we read Genesis chapter 4 and Genesis chapter 5. So for recap, Genesis chapter 4 is where Cain murdered Abel, his brother. So si Cain, he was the eldest, and he was envious of his brother. The heart of Cain was wicked. He allowed himself to be consumed with enviousness and hatred. And our Father wants us to love our brethren. We must take accountability of what our brethren is going through. For we are all connected.
The Almighty Father said to Cain, if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire is toward you. Yung kasalanan nandun sa door, ang desire ng kasalanan, i-consume ka. But you should rule over it. Control yourself. Choose goodness over wickedness. Pero anong ginawa ni Cain? He chose wickedness. So, ang tao, merong decision making. Inalaw ni Almighty Father yun na magde-decide tayo ng para sa sarili natin. Dahil ayaw ni Almighty Father ng para tayong robot na kung ano ang gusto ni Almighty Father, yun ang susundin dahil wala tayong decision making, no? Pero si Almighty Father, bigyan niya tayo ng free will to choose Him. Doon nakikita if we truly love our Father. Gaya ng mga angels, meron silang free will. But a third of them went with the evil one. Maganda man, no, yung offering ni Cain, at maganda rin yung offer ni Abel para kay Almighty Father. Pero ang nasa heart ni Cain was wickedness, competition. Dapat mas maganda ang ibigay ko kay Almighty Father dahil tong si Abel mahina to eh. Ako mas maganda ang maibibigay ko. That's wickedness. It's competition. Ay, Almighty Father ng competition. Ang gusto ni Almighty Father, singleness of heart. A humble heart. Kaya ang nangyari kay Cain? Cain was not even remorseful. He did not ask for forgiveness. Walang nakasulat dito na Cain asked for forgiveness. Wala, no? Walang nakasulat. Ano lang ang nangyari dito? I shall be a fugitive and a vagabond on the earth. So yung buhay ni Cain, walang purpose. Nabubuhay lang siya. To live, to eat, to communicate with people. That's the purpose of his life. Hindi niya nakita yung real purpose. Ang real purpose ay ang mahalin yung kapwa-tao at ang mahalin si Almighty Father. Hindi niya nakita yun because his heart was clouded with darkness. Kaya naging vagabond siya. Hindi niya alam kung anong direction ang pupuntahan niya. Nasira ang buhay niya. Kaya nagkaroon siya ng anak. Gumawa siya ng city. Si Cain. Mga anak niya. Itong si Lamech. Kuha agad ng dalawang asawa. Na si Lamech ay hindi rin niya nakontrol yung sarili niya. He killed a man because the man wounded him. Gumante. Revenge naman ang ginawa ng descendant ni Cain sa isang lalaki, sa isang young man. Descendant din niya si Tubal-Cain na isang instructor of every craftsman in bronze and iron. So marunong na sila nun gumawa ng mga bakal. Sino ang nag-instruct, nagtuturo? Si Tubal-Cain. Na itong si Tubal-Cain, ginagawa ng isang organization na parang importante sa kanila. Na yun ang kanilang, ito ang kanilang pinaka-leader, si Tubal-Cain. No? Sa Freemasonry. Si Jose Rizal, he was a Mason. And most of the politicians, they are Masons.
And then, si Adan, nagtabi uli sila ng asawa niya. Nagkaanak, ang pangalan ay Seth. Bakit Seth ang pangalan? Appointed. Sa kanya manggagaling yung lineage ni Noah. Si Seth. Kaya nga Seth ang name niya, Seth or appointed. For God has appointed another seed for me instead of Abel, whom Cain killed. And then dito sa Genesis chapter 5, ito na yung lineage ni Adam to Noah. So si Adam, anak niya, si Seth. Ang tawag sa tao noon ay mankind, up to now, mankind or humans. Dahil, bakit may word na man? Dahil, unang create man, management, galing sa word na man, no? Merong root word na man. Kahit na gamitin man yung male or female, may word pa rin na male. Kahit pa sabihin, I am a person, may word pa rin na son, person, male pa rin yon, hindi naman per daughter, no? Mahaba rin yung lifespan ni Adam. 930 years nabuhay siya sa mundo na to, the first man, and then he died. Sinusulat dito, he died. And then si Seth, nagkaanak siya si Enosh. After ni Enosh, nagkaroon pa siya ng marami pang anak, and then he died. And then nagkaroon ng anak na si Canaan. Si Canaan nagkaanak si Mahalel. And then he died. Ngayon si Mahalel naman, nagkaroon ng anak ng mga babae at lalaki. And after some time, he died. Si Mahalel, nagkaroon anak si Jared. Si Jared, 895 years. And then he died. Ngayon si Jared naman, nagkaanak siya, si Enoch. Nagkaroon din siya ng mga anak na babae at lalaki. And then he died. And then, si Enoch na, he walked with God 300 years. It means, he obeyed the Almighty Father. In everything that he did, he acknowledged the Almighty Father. Kaya masaya si Almighty Father kay Enoch. And the Lord God blessed Enoch with sons and daughters. Nabuhay si Enoch 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Kinuha siya ni Almighty Father when he was 365 years old. Hindi nakalagay dito na Enoch died. Just like si Elijah, hindi namatay si Elijah. Hindi natin alam kung paano kinuha ni Almighty Father si Enoch, no? Sila lang yung dalawa dito sa Bible na hindi nakasulat na they died. Si Enoch and si Elijah. So, sino nagkakwento nito? Si Almighty Father. Kinukwento niya kay Moses. When Moses was with the Almighty Father for 40 days and 40 days and 40 nights at Mount Sinai or Mount Horeb. Sinai and Horeb is the same mountain. Nakakwentuhan sila. Pinasulat ni Almighty Father to para meron tayong history kung paano nagkaroon ng mundo na to.
And then after ni Enoch, kinuha ni Almighty Father si Enoch, meron pang anak si Enoch, si Methuselah. The man who lived for 969 years. Pinakamatagal na nabuhay sa mundo. 969 years. Nabuhay siya dito sa mundo, anak ni Enoch. Kasi itong si Adan, 930 years old. Pero, mas mahaba ang buhay nitong si Methuselah, 969. 987 years old. Oh, sorry. 982. Mas mahaba, no? Ang buhay niya. Si Adam 930, ito 982. Ay, hindi pala 969. Ano ba yan? Magkakadugtog kasi. After he begot Lamech, Lamech lived 782 years and had sons and daughters. And so all the days of Methuselah, no? Yung total age na nabuhay si Methuselah, 969. Kasi nung nagkaroon siya ng anak na si Lamech, after niya magkaroon ng anak na si Lamech, nabuhay pa siya ng 782 years. So, pinakamatagal siya nabuhay, 969 years. And then he died. Ngayon, ang anak ni Methuselah was Lamech. Ang anak ni Lamech, si Noah. Si Lamech, he died, no? So, si Noah, ang kanyang great-grandfather was Enoch. Grandfather niya, si Methuselah. Father niya, si Lamech. Iba yung Lamech na to, no? Kaysa sa Lamech na nandun na descendant ni Cain. Ang name niya ay Noah, saying, "This one will comfort us concerning our work and the toil of our hands, because the ground which the Lord has cursed." Because of the ground which the Lord has cursed. After he begot Noah, Lamech lived 595 years and had sons and daughters. So all the days of Lamech were 777 years, and then he died. And then Noah was 500 years old, and Noah begot Shem, Ham, and Japheth. So nung nagkaroon ng anak si Noah, he was 500 years old. Ang anak niya tatlo, Shem, Ham, and Japheth. Shem, Shemites. Ham, Hamites. Japheth, Japhethites. Si Shem, white-skinned, kamukha ng mga Arabs, no? Mga matatangos yung ilong, maganda yung mata, ganon. Yun ang lineage ni Shem. And then tong si Ham, Egyptian, dark-skinned, malalaking katawan. And then itong si Japheth, singkit itong si Japheth. Yellow-skinned naman, no? White-skinned, dark-skinned, yellow-skinned. Sa kanila galing tayo. So, basahin natin Genesis chapter 6. Now it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them. Dumami na ang tao sa mundo. Dahil yung mga anak ng mga anak ng mga anak, nagkaroon pa ng mga anak ng mga anak ng mga anak, no? Wala pang law na binibigay sa Almighty Father na hindi pwedeng maging mag-asawa ang magkapatid. No? Kaya si Abraham, half-sister niya si Sarah. Wala pang law kasi noon. Nagkaroon lang ng law na hindi mo pwede maging asawa ang relative mo. Noong time ni Moses. No? Mga pamangkin mo, hindi mo pwede.
Yung mga kapatid mo, hindi pwede. Magkaroon kayo ng respetuhan, ganon. Hindi pwedeng paiba yung asawa ng, may mga ganon, ano, sa Book of Leviticus and Book of Exodus and Book of Numbers, andon. But mostly nasa Book of Leviticus, yung law. So, binigyan ni Almighty Father ng manual ang tao. Just like when you buy gadgets or devices, kahit na electric fan, ano, may mga manual. Paano ko gagamitin ang manual na to? Paano ko bubuuin? Para saan ito? Hindi ko maintindihan. Itong screw na to, saan ko ilalagay ito? So, may manual, di ba? Gaya itong Bible. Bakit may ganito? Anong nangyari dito? O, i-check mo ngayon, ha? I-check natin sa Bible lahat. Lahat dito ay consistent. Sometimes yung mga manual na nabibili ninyo, no? Or yung mga devices na nabibili niyo, parang may mali sa manual na to eh. Magre-research pa ako ng iba. Dito sa Bible, hindi. Kung may kulang or may hindi ka pa naiintindihan sa Bible, saan ka maghahanap? Sa ibang book? Hindi. Sa Bible ka pa rin titingin. Andito lahat sa Bible. Sa mga booklets ng council or booklets ng mga kung anong sinong mga writer yun. Hindi. Sa Bible ka titingin. Ha? Hindi ako nagbabasa ng ibang books. Bible ang tinitingnan ko. Kaya hindi ko alam ano yung mga nasa ibang books. Ang alam ko lang, yung mga religion, meron silang mga pamphlets na pinapamudmod. Hindi ko alam kung ano nakalagay doon. Pero, hindi yun dependable. Ang dependable, salita ng Diyos, ang Bible. Dahil meron na siya interpretation doon eh. Ngayon, lahat ng tao pwedeng magbasa ng Bible and ask the guidance of the Holy Spirit. Dahil gusto ni Almighty Father, maintindihan natin ang Bible. Kaya ibibigay ni Almighty Father yun sa atin. Gusto maintindihan ng anak ko ang Bible. Sige, ibibigay ko sa kanya dahil hinahanap niya ako. Dahil gusto ni Almighty Father, hanapin natin siya. And so we will seek Him. Paano natin siya isisik kung sa ibang book tayo maghahanap? Itong book na to, it's a holy book given by our Creator. Na pagkakatiwalaan ang Bible. Kaya nga walang book sa buong mundo na sinira, di ba? Except itong Bible, gustong sirain ng mga tao nung year 1100 ba yon? Ng isang Roman emperor. Sino nga gusto gusto na i-burn the Bible. They wanted to burn the Bible. The first one, they wanted to suppress Christianity. Nung time ni Roman Emperor Diocletian, 303 Anno Domini or after death, he attempted to burn all the Bible. Akala nila walang natitira. Meron. Ibibigay si Almighty Father. Hindi mawawala ang Bible. Kailan pa? Itong Reformation in England in the 1520s. Basahin ko ha. The English bishops ordered copies of William Tyndale's English Bible translation to be seized and burned. English bishops ha. Gusto nilang ipa-burn yung Bible.
fearing its spread of Lutheran ideas. This included public sermon-fueled bonfires and private destruction by bishops. Mga bishops ang nagpautos na sunugin ang Bible. Bakit? Bishops ang nagpautos. Nakikita ninyo, 303 AD Roman Emperor. Ngayon dito sa Reformation in England, mga bishops gusto na ipasunog yung copies na ginawa ni Tyndale na translate sa English. And then into inquisitions and papal condemnations. During the 13th and 19th centuries, large quantities of Bible were confiscated and destroyed throughout Europe. Popes continued to condemn the free distribution of Bibles with papal bulls from the 1800s, arguing that the circulation of scriptures in the vernacular was eminently dangerous to souls. Sino nagpautos? Na huwag ipamudbud ang Bible? Mga demon-possessed people to. Roman Emperor Diocletian. Mga bishops. Sino pa? Popes. Continued to condemn the free distribution of Bibles with papal bulls from the 1800s, arguing that the circulation of scriptures in the vernacular was eminently dangerous to souls. Sinasensor nyo yung Bible. Sinusuppress niya. Anong religion yan? Sinong religion to? Roman Emperor, mga bishop. Anong religion to? Popes continue to condemn the free distribution noong 1800s. Anong religion yan? Based on culture and tradition. Na nagsasabi na ang mga Christian daw ay mga Protestant. Bakit hindi magpa-protest ang mga tao? Sinusuppress ninyo ang truth. Pero lalabas ang truth. Because Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi kung anumang mga saints na gusto nyo isambahin ng mga tao. Hindi yung mga idols lang ninyo. Kasi may mga idols kayo eh. Nasisira yung inyong katuruan dahil sa Bible. Nasisira, natatanggal yung yung ilusyon na ginagawa ninyo. Maraming magagalit. Basta takot ako kay Almighty Father. Sige, mag-unsubscribe kayo. Okay lang. Meron nag-unsubscribe. Madami. And that's good. Ibig sabihin, hindi nyo kayang tanggapin yung truth. Nasaktan kayo. Pero matagal na natin sinasaktan si Almighty Father. It's time to go back to Him. Yung kasunungalingan sa mundo nito, ano yan eh, damay-damay yan eh. Kasi yung mga evil spirit dito sa mundo na to, damay-damay sila. To suppress the truth. Kaya gumawa sila ng outer space. Gumawa sila ng moon landing. Nakabalik na ba? Hindi na nakabalik. Nakabalik na ba? May telepono pa, di ba? Napanood niyo at kinausap ng isang presidente. Yung nandun sa moon. O ano, kamusta na ang moon dyan? Samantalang dito tayo sa Pilipinas, no? Or dito tayo sa ibang country, nag-uusap tayo. Choppy. Andito lang tayo, magkakalapit lang tayo. Pero choppy, tapos ngayon nagkapunta sa moon, tapos nag-uusap sa telepono. Kasi nangalingan ni Satan. Alam ko kung bakit na ginawa yan. To become the most powerful country in the world. Kaya na ginawa yan. Ano yun, publicity stunt. At madaling imanipula ang tao, ipapakalat mo lang sa news. Ito ang news, ito ang totoo, ito ang pakalat mo Bayad.
And then, ilalagay sa mga books. Yan. Ipakalat natin. Pero dadating ang oras. Malalaman ninyo. Hindi mawawala ang truth. Hindi mawawala si Almighty Father. Hindi mawawala si Jesus Christ. Sino ang mawawala? Yung mga sinungaling. Genesis chapter 6. Now it came to pass which men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born to them. Dahil, sabi ni Almighty Father, go forth and multiply, subdue the earth. Sakupin niyo ang mundo. Maraming blessings. Bakit nagkakaubusan ng blessings? Bakit nagkakaroon ng gutuman? Because the people are greedy. They wanted power. They wanted fame. They want wealth. People are prideful. Gusto nila laging angat sila sa kanilang kapwa-tao. Just like what Cain did. Verse 2 of Genesis chapter 6. That the sons of God, sitong sons of God na to, mga angels, mga fallen angels to. Yung a third, no? Na dinala ni Satan. Hindi sila pwede sa heaven. Dahil they're wicked. Sumama sila kay Satan. A third, no? So, kaya ito, the sons of God, mga angels to, fallen angels, they're disobedient. Meron silang free will din. Hindi sila namamatay. At pwede silang mag-possess ng tao. That the sons of God saw the daughters of men, that they were beautiful, and they took wives for themselves of all whom they chose. Sa mga angels to. Verse 3. Wala man silang reproductive system, ano? Pero, pwede silang sumakop sa mga tao or mag-possess ng tao. Paano mangyayari yon? Pwede sila mag-possess ng tao kasi yung mga tao wicked. Kaya, they possessed men. Ngayon, saka sila ngayon pumili ng mga babae na kanilang magiging asawa. That the Lord said, my spirit shall not strive with man forever. For he is indeed flesh, yet his days shall be 120 years. O dito na nag-set ng time frame si Almighty Father na ang years lang na may bubuhay natin dito sa mundo will only be 120 years. Pero nabuhay, di ba, 130? Sino nga yun? Yung nabasa natin. 130 years old siya nabuhay. Binigyan siya ng extension ni Almighty Father ng 10 years. Sa Chronicles ba yun? Second Chronicles. Prophet ba yun? Basta, Almighty Father in discretion. Pero, simula dito, 120 years na ang buhay ng tao. There were giants on the earth in those days. Giants, Nephilim, Rephaim. Fallen or mighty ones. And also afterward, when the sons of God came in to the daughters of men, and they bore children to them, those were the mighty men who were of old, men of renown. So nagkaroon ng giants, anak ng mga angels, sa mga babae. Pag sinasabing mighty men, they are giants. Colossal, immense. Humongous. Matatangkad. Just like Goliath. Malalaki ang katawan, no? Then the Lord God saw
that the wickedness of man was great in the earth. Nakita ni Almighty Father, sobra na yung wickedness ng tao. That every intent or thought of the thoughts of his heart was only evil continually. Araw-araw, continuous ang utak ng tao, tsaka yung heart niya gumawa ng wickedness. Tayo nga, diba? Mag-isip tayo ng negosyo, kailangan kumita ako ng malaki, makapanloko ako ng tao, ganon, no? Or sometimes, paglabas mo lang sa kalye, ang daming kalat dito, nakakainis naman ang mga tao na to, o nagkakasala na tayo. Magpupunta ka sa kalye ngayon habang nagdadrive ka, nakakabuisit yung nagdadrive na yun o nagkasala ka na. Wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Magtatayo ka ng negosyo, gusto mo malaki ang puhunan. Gusto mo malaki ang tubo, pero maliit lang ang puhunan. Mga ano ka ngayon, manloloko ka ngayon, magsi-sales stock ka ngayon, magsisinungaling ka ko yun, na hindi masisira yan kahit ano, kahit pokpokin mo ba ng magsisinungaling ka ngayon, matibay yan. Or yung iba naman, ginto yan pero peke naman, ano. Or minsan mga tao nang in-scam sa kapwa-tao. Ang dami ngayon sa internet, padami ang ways to trick people. They tell lies, manipulate. Gusto laging makalamang dahil may mga competition Kahit online may competition. Magpagalingan kayo. Ine-encourage pa ng mundo. Pagalingan kayo, mag-away-away kayo. Sige. Halimbawa sa Olympics, sige pagalingan kayo, mag-aaway-away kayo ngayon, ha? Sa negosyo, pagalingan din. Or sa bangko, magwi-withdraw ka. May charge, 10 pesos. 10 pesos ang 10 pesos yun, nag-accumulate na yung 10 pesos na charge sa'yo. Ang dami, mas malaki pa yung na-charge sa'yo kumpara sa pera mo sa bangko. Malaki rin ang tubo. Pati na rin sa pagdo-donation, may kaltas yung babawasan niya yun. Sa donation kasi, ganito. Ang dami nag-donate sa'yo. Ngayon, ibibigay mo ngayon sa isang sa pwede mong magpagdo-donatean, ano? Ngayon, yung company na nag-donate na yon, meron siya ngayong tax discount. Ngayon, nagkaroon siya ng tax discount. Pero yung ibinigay niya na donation na yon, galing naman yun sa ibang tao. Ginamit lang niya yung pangalan niya na siya ang nag-donate. Pero yung pera na nakuha niya as donation, galing sa mga kanyang mga subscriber, sa kanyang mga kliyente. Ang galing, di ba? Manloloko. Kasi may rebate sa tax. So, ang ginagamit niya ngayon, pera ng tao, tapos yung negosyante ngayon, hindi na siya nagbabayad ng tax, nabibigyan pa siya ng rebate. O di, doble-doble ang kanyang pagyaman yan, greediness. Kaya nakikita nyo sa mga malalaking company or sa mga malls, or mag-donate kayo dito, mag-donate kayo, meron silang mga lata na naghihingi ng donation. Kaya pag napadami nila yon donation na yon, kahit piso yon or 25, ang dami nilang donate, nakukuha nila, iniipon nila yon, i-donate naman lang yun sa isang nakalista na pwede mong pag-donatan. Dapat yung pagbibigyan mo ng donation, nakalista yon sa government na pwede mong pagyan ng donation. Dahil pag nagbigay ka ng donation doon, magkakaroon ka ng rebate sa tax mo. So, sino ngayon ang yumayaman? Yung malaking mga kumpanya, yung mga mahihirap, ayun, nabawasan ng piso yung ganang kinikita. Magpapasko na naman, mga rolling na naman kayo.
Hindi nangaroling si Jesus, ha? Hindi nanghihingi si Jesus. Huwag niyong sirain ang pangalan ni Jesus. Sisira niyo yung pangalan ni Jesus. At never nag-celebrate si Jesus ng kanyang birthday. Hindi pinag-utos ni Almighty Father na mag-celebrate kayo ng Pasko. At saan galing ang word na Pasko? Ano lang natin, ha? Saan galing yung word na Pasko? Kasi ang Pasko, it's in English, it's Christmas, di ba? So, bakit naging Pasko? Sino nagawa nun? Pasko, Pesach, Passover. Doon galing yung word na Pasko. O sino nag-imbento ngayon na gawing word yung Pasko na Christmas? Roman Empire. Constantine. Tapos gagawa kayo ng green tree. At gagawa rin kayo ng mistletoe. O may mistletoe, kailangan mag-kiss tayo. Kahit hindi mag-asawa, mag-kiss tayo kasi nandito tayo sa mistletoe. Kasi nungalingan. Nagbibigayan kayo ng gifts. Pag Pasko, or pag Christmas, pero wala naman sa hearts ninyo ang pagbibigay. Ito na ang bigay ko, mura lang to eh. Mura lang to. Recycle to, hindi ko to gusto eh. Bibigay ko na lang to. Oh. Wickedness of the heart. Nagbigay ka man, pero hindi bukal sa puso mo, hindi mo naman gusto yung binigay mo. Wala rin. Ibinonodcast mo pa sa tao, nagbigay ako, nag-donation ako, nagbigay ako malaki para magkaroon kayo ng malaking Christmas party. Oh. Hindi kayo mabibigyan ni Almighty Father ng blessings nun. Yung taong gumagawa ng ganun. Because it's out of pride. Si Almighty Father nakatingin siya sa atin. Take note niya yung ginagawa natin. Nakalista. Kaya nga si Jesus, di ba may listahan siya? May books. Marami. Aside from that, nandun yung book of life. No? So sabi ni Almighty Father, noon pa man napansin na niya na ang hearts ng mga tao, ang isip puro laging kasamaan. Hindi niya siya hindi siya mapapalagay. Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. O sometimes magkakaroon kayo ng tulungan natin tong batang to. Kunyari, ako nang tutulong sa bata na to, ha? Sige, kayo na. Kunyari, tatay mo na ako na magpo-provide sa iyo ng lahat. Ingatan ko tong anak mo, paano? Kuya, ingatan. Pero ang totoo, gusto mong abusuhin. Tinuruan mo yung bata, gumawa ng kasamaan. Inimpluwensyahan mo. At kahit marunong na yung bata ng kasamaan at kasinungalingan, at kung uminom man ng alak, marunong na siya, pero iningganyo mo pa rin. At ginamit mo pa rin. Kahit may anak ka na, kahit may asawa ka na, ganun ang ginawa mo. Hindi ka nahiya. Hindi ka nahiya sa mga anak mo. Kaedad pa ng anak mo. Nang-scam ka pa ng tao. Yung mga tao nang-scam ng tao, no? Gusto nilang nandito sila sa internet. Okay? Pero hindi lang maipakita yung mukha nila. Kasi marami sila na-scam na tao. Marami sila naloko na tao. May mga kilala akong gano'n. Gustong-gusto man nila na ipakita yung mukha nila sa internet. Kasi gusto na maging bida. Gusto lang bumida.
Pero hindi na mapakita. Kasi nga, marami silang nalokong mga tao. Maraming inabuso ng mga tao. Maraming in-scam ng mga tao. Nakakalungkot. Pero yung mga tao na mapapatawad yung Almighty Father. Kung mabalang yung mga tao, mapapatawad yung Almighty Father. At sometimes gusto pa mag-compete yung mga tao para sa'yo. Hindi, pinag-agawan lang ako. Gusto ko mag-compete sila para sa akin. That's demonic. Gusto mo yung mga magkakapatid mag-away-away para ikaw ang piliin. Ba't mo gusto pagawain yung mga tao? Hindi ko maintindihan sa mga tao. Or gusto sa competition, pagandahan. Hindi ko maintindihan yun eh. Tapos doon sa mga competition naman ng pagandahan na yun, yung mga DOM, doon sila pumipili. Sa mga pagandahan, sa mga beauty pageant, doon sila pumipili na kanilang gustong gawing mga kabet. Dahil sila mapera, sila dapat beauty queen ang gusto ko, babayaran ko to. Wickedness. Akala mo, this is for peace. World peace. Pero ang gusto mo manira ng kapwa-tao, manira ng pamilya, papatol ka ngayon sa may asawa. Dahil sa pera. May marami ako kilala. Hindi nila alam. Nagbabantay ako. Pinanonood ko yung mga tao kung ano ang kanilang mga ginagawa. Minsan meron pa ikukumpara ka pa sa ibang tao. Alam mo siya, maganda siya, 'di ba? O ikaw, parang ang feeling naman niya, gusto niya magalit ako. Pero hindi ako nagagalit. Wala ko rin, bakit? Ba't mo magagalit? Totoo naman ako. Hindi ko maintindihan ng tao eh. Wicked continually ang hearts ng tao. Gustong mag-away-away ang mga tao. Kaya may mga competition. Sometimes sasabihin pa, hindi, para magkaroon tayo ng magkasundo-sundo ang bawat country, dapat magkaroon tayo ng Olympics. Yan. Magkakasundo ang mga country. Nakakasundo ba? Away-away nga, di ba? Kaya pagalingan dito. Tapos pag hindi ka magaling, madidepress ngayon yung tao, nalungkot. Nadepress siya, hindi siya nanalo. Anong ginawa ng tao? Nasira yung kanyang buhay. Nakaputi ba? Hindi. Ano ang purpose natin? Ba't nandito tayo sa mundo? Mahalin si Almighty Father, to obey Him. That's the purpose of life. That's why we are in this world. Hindi na-discover ng mga tao because ang mga tao nakafocus lang sa mundo na to. Nakafocus lang sa buhay dito. Hindi na nakita si Almighty Father. Yung blessings ng Almighty Father. That the Almighty Father is good. A loving God. A faithful, full of grace and mercy God. Kung saan-saan pa nila hinahanap si Almighty Father. Yung ibang tao kung saan-saan pa sila naghahanap ng peace, no? Iba naghihingi ibang bansa pa. Meron sila mga training. Nakikita ko nagtitraining sila to have peace of mind. Nagpupunta sila sa mga bundok na pagkalayo-layo. Or may mga nagtitrain pa sa kanila ng mga tao na hindi naman peace ang binibigay sa kanila. Read the Bible. You don't have to do anything. Just read the Bible. Hindi mo kailangan malis ng bahay na maggagastos ka pa para magkaroon ka ng peace. Hindi. The Almighty Father, He is our peace. Jesus Christ is the Prince of Peace. And if we have the Holy Spirit in our hearts, He will also give us peace.
Kaya yung mga tao, punong-puno ng wickedness sa puso. Kahit sa social media, hindi ko matapos. Sa social media na, ang daming chismis dito sa social media, kung ano naman, ang away, ang daming away ng mga tao sa social media, nagugulat. Ay, ganito ba dito? Hindi ko kasi alam, no? Pagpasok, ay, ano to, ba't may mga nag-aaway? I-check ko naman, ganun ba ang nangyayari? Eh, ganito. Ang gulo pala dito, nakakatorete. Ang gulo. Away-away. Siraan ng siraan. Verse 6. And the Lord was sorry that he had made man on the earth, and he was grieved in his heart. Nalungkot si Almighty Father. Umiyak siya. Kanyang puso, nasasaktan siya. Si Almighty Father nasasaktan. Alam niyo ba yon? Kung tayo, nasasaktan tayo, mas lalo na si Almighty Father, nasasaktan siya dahil sa mga ginagawa natin. Naintindihan ba natin yun? Na nasasaktan yung tatay natin o hindi? Dahil tayo, nakafocus lang tayo sa, nasasaktan ako eh. Inagawan ako ng nasasaktan. Si Almighty Father, sa kanya tayo mag-focus. Tunay na nagmamahal sa atin si Almighty Father. Hindi tayo kailangan makipag-compete. Hindi natin kailangan ng validation ng tao. We need God's validation. Kaya malungkot si Almighty Father dahil puro kasalanan na lang ang nasa isip ng tao, gumawa ng kadumihan. Walang tigil. Kaya malungkot si Almighty Father. Verse 7. So, the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Hindi madali para kay Almighty Father. He was heartbroken. Nung sinabi niya to, I will destroy man whom I have created from the face of the earth. Both man and beasts, creeping things, and the birds of the air, for I am sorry that I have made them. Sobrang sakit para kay Almighty Father. Nakikita niya yung ginagawa natin. Nakadumihan. Verse 8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. It's good that the Almighty Father saw Noah. Noah found grace in the eyes of the Almighty Father. It's a blessing na may natira pang isa. Sa sobrang dami ng tao, ng time na yun, may isang tao. Nakita si Almighty Father. He found grace in the eyes of the Lord. Noah found grace in the eyes of the Lord. Verse 9. This is the genealogy of Noah. Noah was a just man. Ano bang ibig sabihin ng just? Root word just, justice. Fair, honest, decent, upright, exemplary. Ano ibig sabihin ng just? Synonym. Virtuous, honorable, mapagkakatiwalaan, walang discrimination, trustworthy, even-handed, incorruptible, respectable man. Papakubaba kay Almighty Father. May integrity, faithful, reputable man. Gracious, responsible, prayerful man. Si Noah. Perfect in his generations. Noah was a just man,
perfect in his generations. Noah walked with God. Ibig sabihin, Noah walked with God. Kung ano ang lakad ni Almighty Father, yun ang sinusunod ni Noah. Kung ang lakad ni Almighty Father ay holiness, yun ang lakad ni Noah. Righteousness, yun ang lakad ni Noah. Justice, yun ang lakad ni Noah. Hindi siya nanlalamang ng tao. Hindi siya nananakit ng tao. Hindi siya selfish. Hindi siya prideful. And Noah begot 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. And Shem, Shemites, no, Middle Eastern people, mga Greeks, mga Romans, magkakamukha sila, di ba? Yung mga Italians, kamukha nila yung mga Turkish, magkakamukha sila, yung mga nasa Norway, Romania, magkakamukha sila. And then, sino pang naging anak ni Noah? Si Ham. Si Ham naman, ang anak niya, si Cush, Mizraim, Put, Canaan, at saka si Egypt. May anak din siyang Egypt. Egypt ang pangalan. So, ito namang si Ham, dark-skinned sila. At, yung mga Philistines, from the lineage or descendants of Ham, kasi sila ay merong giant or Nephilim. Sa kanya lumabas, no? Sa kanyang lahi, kay Ham lumabas yung giants. Hindi natin alam kung dahil sa yung giant ay may lahi yung asawa ni Ham. And then, ang pangatlong anak, si Japheth. Siya naman, ang lakad naman niya, ay papuntang parts of Asia, like China, no? Mga Mongols or Mongolia, mga Slavs, yung mga mata, mga singkit. Yung mga Russian, singkit din ang mata na nakita ko eh. Kamukha. Nagtataka, ay kamukha ng mga Russians, yung mga mga Chinese, merong similarity sila. Verse 11, the earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Pag sasabing violence, patayan, nakawan, inggitan. Wala pa kasing law na binibigay si Almighty Father nun. So, hindi pa nila alam ang kanilang gagawin. Kung may nakita silang gusto nila, kunin na lang nila. No? Kung may makita silang babae na gusto nila, kunin na lang nila. Walang law kasi. Walang pinagbabawal. Kaya hindi takot ang mga tao. Kaya nga sabi ni Almighty Father, puro wickedness ang nasa puso ng mga tao. Verse 12, so God looked upon the earth, and indeed it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth. Lahat ng flesh, lahat ng tao, corrupt. Wala pa nung government. Pero corrupt na ang mga tao. Wala pa man government, corrupt na. Meron sila mga leaders, pero corrupt na rin. Ang leaders nila usually yung pinakamatanda sa kanila. Kung pinakamatanda sa kanila ay corrupt, syempre yung mga tao na mga anak nila, corrupt din. Kung wicked yung pinaka eldest sa kanila, wicked din yung mga tao na susunod sa kanila. Bae man o lalaki. Verse 13, and God said to Noah, the end of all flesh has come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Sisirain ko sila. Sabi ng Almighty Father. Sisirain ko ang tao, sisirain ko ang mundo. Yung Garden of Eden, protected yun ni Almighty Father. Bakit? Meron nakabantay na cherubim.
At nandun yung flaming sword, no? Na nagbabantay sa tree of life. Okay? Kasi akala ng mga tao, pati yung Garden of Eden, nasira. Hindi. Protected yun ni Almighty Father eh. Walang imposible kay Almighty Father. Protected niya eh. That's the heart of the earth. Yun yung paradise, doon nagpunta si Jesus. Sabi ni Jesus sa magnanakaw na nagtiwala sa kanya, today you will be with me in paradise. So doon dinala ni Jesus, isinama ni Jesus hindi ulang pangalan yung magnanakaw, no? Doon sa paradise. So after 3 days, nabuhay ulit si Jesus. And then yung kasama ni Jesus na magnanakaw, syempre kay Almighty Father, bumalik yung kanyang soul, because he believed in Jesus. Anyone who believes in Jesus will be saved. Ha? So ngayon, balik tayo dito kay Noah. Kaya nabanggit natin yung Garden of Eden, dahil nga sisirain ni Almighty Father ang mundo, pero yung Garden of Eden, protected by the Almighty Father. Verse 14, make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pitch. Alam niyo yung pitch na malagkit yun, parang tar. Ipipintura yon, parang tar yon, parang pandikit. And this is how you shall make it. The length of the ark shall be 300 cubits. A cubit is about 18 inches. So 300 times 18. Yun ang inches. Its width 50 cubits and its height 30 cubits. Kayo na lang mag-multiply kasi ang isang cubit ay 18 inches. You shall make a window for the ark, and you shall finish it with a cubit from above and set the door on the door of the ark in its side. Sa gilid yung door ng ark. You shall make it with lower, second, and third deck. So may mga second floor, third floor, no? Deck. Ark. Same ang name, no? Ark of the Covenant. Noah's Ark. So yung kung sino ang nandito sa Noah's Ark, protected by the Almighty Father. Alam natin na yung Ark of the Tabernacle symbolizes si Jesus Christ. So itong Ark na to, na-save si Noah and his children and the animals. Bakit? Protected by the Almighty Father. Symbolizes Jesus. Verse 17, and behold, I myself am bringing flood waters on the earth. Magkakaroon ng baha sa mundo. To destroy from under heaven all flesh, in which is the breath of life. Pagdating ng baha, flood waters ng mundo, lahat ng humihinga na may breath of life, sa ilong humihinga, mamamatay. Everything that is on the earth shall die. Lahat ng mga nasa lupa, mamamatay. Pero, syempre, yung mga nasa dagat or yung mga nasa water, hindi mamamatay yon. Kasi, hindi naman yun kasali. Ang mamamatay lang kung ano yung nasa earth. Mga tao at mga animals at mga birds. Pero yung mga fish, hindi sila mamamatay. Madami silang pagkain. Yung mga pating, maraming pagkain. Pati yung mga bottom feeders, ng mga sea creatures, marami silang pagkain. Verse 18, but I will establish my covenant with you. May promise. May covenant ako sa iyo. May promise ako sa iyo. May kontrata ako sa iyo. Sa iyo ko i-establish. And you shall go into the ark, you and your sons, your wife, and your sons' wives with you.
So, yung ark, nag-save kay Noah, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, at sa asawa ng kanyang mga anak. Yung Ark of the Covenant, sinave niya ang mga tao, no? Nang pinagawa ni Almighty Father yung Ark of the Covenant kay Moses. Si Jesus Christ, siya ang nagsisimbolo ng Ark. Lahat patungkol kay Jesus. Lahat tumuturo kay Jesus. Verse 19, and of every living thing of all flesh, you shall bring 2 of every sort in the ark. Lahat ng mga may living flesh, 2 ang dadalhin mo sa loob ng ark. To keep them alive with you, they shall be male and female. Isang male, isang female, na living thing of all flesh. Verse 20, of the birds after their kind, mga pelican, 2 pelican, ha? Isang babae, isang lalaki. Paano nangyari yun? Hinabol ba nila? Hinahabol ba ni Ham, Shem, and Japheth? O maghabol tayo ng mga animals, maghabol tayo ng mga tigers, mga lion, Hindi. Pinapalapit ni Almighty Father. Just like what happened when the Almighty Father had Adam name the animals. Pinalapit ni Almighty Father yung mga animals kay Adam para pangalanan ni Adam. Ngayon, itong mga birds and creeping things and animals, pinalapit ni Almighty Father. Inutusan ni Almighty Father. Of the bird after their kind, of animals after their kind, and of every creeping thing of the earth after its kind, 2 of every kind will come to you to keep them alive. So pair. And you shall take for yourself of all food that is eaten, and you shall gather it to yourself. Magdala ka rin ng mga pagkain mo. Magbaon kayo ng pagkain. And it shall be food for you and for them. Mga grains, grapes, mga fruit-bearing, mga fruits from the tree, ganon. Kamote, meron din. Mga kinakain, no? Pomegranates. Thus Noah did according to all that God commanded him, so he did. So nag-ipon sila ng mga pagkain. Noong time na to, pinagtatawanan si Noah ng mga tao. Tingin nila, imposible. Bakit? Imposible mangyari yun. Magkakaroon ng ano? Anong ginagawa niya dyan? Laki ng ano niya na ark na yan na. Imposible naman. Pinagtatawanan si Noah. Matanda na si Noah. Nung ginawa niya yung ark, 500 years old na siya. Pinagtatawanan siya. Hindi totoo yan. Imposible. Ganun ang mga tao, no? Then the Lord said to Noah, Genesis chapter 7. Isang oras na pala. Come into the ark, you and all your household, because I have seen that you are righteous before me in this generation. Ikaw daw yung nag-iisa. Ikaw lang yung righteous dito sa generation na yun. Na to, sabi ng Almighty Father, pumasok ka sa ark. At dahil mahal ni Almighty Father si Noah, inallow din ni Almighty Father yung asawa at saka yung mga anak ni Noah, no? Dahil nakita ni Almighty Father that Noah was righteous. You shall take with you 7 each of every clean animal, a male and his female, 2 each of animals that are unclean, a male and his female. So, aside from the animals that was mentioned in Genesis chapter 6, dito naman sa Genesis chapter 7, yung mga clean animals, dapat 7 ang dadalhin. Ano ba yung mga clean animals? Usually, ang mga clean animals, mga herbivores. At saka, they chew the cud, no?
Anong example ito? Anong example ng animal ito? 7 dapat. Each clean animal. 7 each of every clean animal. A male and his female. Anong klaseng animal tong clean animal na to? Antelope, bison, or buffalo, caribou, cattle, deer, elk, gazelle, giraffe, goat, hart, ibex, moose, ox, reindeer, sheep, chicken, dove, duck, goose, grouse, guinea fowl, partridge, peafowl, pheasant, pigeon, prairie chicken, ptarmigan, quail, sahagi hen, sparrow, and other songbirds, swan, teal, and turkey. Yun yung mga clean animals. E paano naman yung mga lion, tsaka yung vulture? Hindi sila clean animals, pero kasama sila, pinasok sa ark. Pero, ang bilang lang nila, 2 each of animals that are unclean, a male and a female. Ano namang klaseng mga unclean animals ito? Usually, these are carnivores. Or, kumakain ng mga rotten meat. Albatross, bird to the bittern, buzzard, condor, coot, cormorant, dalawa, bait lalaki, crane, crow, cuckoo, eagle, flamingo, grosbeak, gull, hawk, heron, kite, lapwing, loon, magpie, osprey, ostrich, owl, parrot, pelican, penguin, plover, rail, raven, roadrunner, sandpiper, seagull, stork, swallow, swift, vulture, water hen, woodpecker, alligator, caiman, crocodile, lizard, snake, turtle. O, sinama na rin ang snake. Blind worm, frog, newt, salamander, toad, boar or baboy, peccary. Diba yung boar, no, sa pig? Magkaiba sila ng tsura. Canines, mga dogs, or coyote, fox, hyena, jackal, wolf. Unclean animal sila. Cat, unclean din. Cat, cheetah, leopard, lion, panther, tiger. Donkey, horse, mule, onager, zebra. Armadillo, badger, bat, bear, beaver, elephant, gorilla, groundhog, hippopotamus, kangaroo, llama, mole, monkey, nalibang ako magbasa ng animals. So, yun, mga unclean animals yun. Monkey. Dogs, unclean sila. Cats. Also, 7 each of birds of the air, male and female, to keep the species alive on the face of all the earth. So, pag ibon naman, dapat 7 each. No? Kagaya ng vulture, 7 yun, ang bilang. For after 7 more days, I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights. Why 40 days and 40 nights? Magkakaroon ng rain. 7 days, walang rain. Nandun sila sa loob ng ark. And then after 7 days, magkakaroon na ng rain for 40 days and 40 nights. Why 40 days and 40 nights? Si Moses, he was talking to God at Mount Horeb for 40 days and 40 nights, no? Ano pa? Yung 40 days and 40 nights. It's purging. Si Jesus Christ, he fasted for 40 days and 40 nights. Si Elijah, he went to Mount Horeb. 40 days and 40 nights din yun. Kasi preparation kasi yun. Pag nabuntis ang babae, anong ilang weeks yun? 40 weeks. Kasi preparation yun, no? Bilang ni Almighty Father, ang galing ni Almighty Father.
Yung pagbubuntis, 40 weeks yun usually. Sa Egypt naman, 40 days were required for embalming in Egypt. And then, sa Israel spied out the land of Canaan for 40 days. So, importante yung 40 kasi it's purging, it's preparation. Ngayon, ito namang si Jacob, he wandered in the wilderness for 40 years. Yung Israel, no? Yung mga tao, mga Israelites, they were in the wilderness for 40 years. Itong si Aaron. Aaron died in the 40th year after the people of Israel came out of Egypt. Dito naman sa Deuteronomy chapter 25, judges could impose no more than 40 stripes on a guilty person. Ano pa yung 40? Madami, no? Saan pa ba dito? Si Solomon, he reigned for 40 years. Si King David, he reigned also for 40 years. Si Ezekiel, sa Ezekiel chapter 4 verse 6, Ezekiel laid on his right side 40 days for the iniquity of Judah. 40, no? Sino ko sa Iska 40, di ba? Andito nakalagay. The Lord declared Egypt would be uninhabited and desolate 40 years. That's in Ezekiel chapter 29 verse 11. Jonah warned that Nineveh would be overthrown in 40 days. That's in Jonah chapter 3 verse 4. Si Jesus, he fasted for 40 days and 40 nights. Nasa Matthew chapter 4 verse 2. Jesus appeared to the apostles during 40 days after he rose from the dead. That's in Acts chapter 1 verse 3. Moses was 40 years old when he struck down the Egyptian. That's in Acts chapter 7. Moses encountered the burning bush 40 years after fleeing from Egypt. When Israel asked for a king, God gave them Saul for 40 years. Kasi nga, ang 40, it's purging, preparation. So, balik na tayo dito ngayon sa Genesis chapter 7. Preparation is purging. I will cause it to rain on the earth 40 days and 40 nights, and I will destroy from the face of the earth all things that I have made. Lahat ng ginawa ko na nasa earth, sisirain ko. I will blot it out. It's a new beginning. Ano ba yung face of the earth? Hindi kasali ang mga fish. Okay? Yung mga, ano ba yung, mga manatee, hindi kasali. Yung mga balyena, hindi kasali yon. Shark, hindi kasali kasi nasa dagat sila. Yung mga isda, hindi kasali yun kasi naglalangoy sila, no? Mga kandule, carp, hindi kasali. Yung mga eel, hindi rin kasali yon. Yung mga yon, yung mga creatures under the sea, na nasa water, sila ngayon yung gagawa para mawala yung mga nasira na mga bagay sa land.
Example, animals. Maraming mga animals na namatay. Ano ngayon ang gagawin ng mga fish? Kakainin. Yung mga shark. Ang dami natin pagkain dito Nagmukbang yung mga ano, yung mga fish, yung mga shark, yung mga stingray. Ngayon yung mga bottom feeders, yung mga talangka, meron tayong naambunan tayo. Hindi naman nila alam kung tao yun kung animals yun. Basta kain lang sila ng kain, ha? Hindi alam ng mga fish yun. Kung animals ba yun o ano. Basta kumakain sila. And I will destroy from the face of the earth, or blot out from the face of the earth all living things that I have made, except of course the fish or the mammals, kasi may mga mammals din, di ba, mga dolphin, hindi kasali yun. Lahat lang ng mga naglalakad na nasa land. Yung mga insekto, may dadala kasi silang mga pinasok na mga kahoy, di ba? O sumama na yung mga insekto dun sa mga kahoy. Yung mga bees, sumama na rin. Kailangan ng mga bees sumama na rin. Sino ba yung kumakain ng mga bees ng mga animals? Kasi pagkain din yun, Kasi may mga flowers, kasi yung mga flowers, yung mga panda, kinakain nila mga di ba? Mga kawayan, ganon. So nagdadala sila ng kung anong pagkain ng gusto ng mga animals, hinahakot nila. And Noah did according to all that the Lord commanded him. Noah was 600 years old when the flood waters were on the earth. Imagine, 100 years yung preparation ni Noah. Kaya niyo yun? Wala makakagawa no. Tinulungan ni Almighty Father si Noah. 100 years yung preparation na yun. Gagawa ka ng malaking ark. Mag-isa ka lang. Kasama mo yung mga anak mo. Matitigas pa yung ulo ng mga anak mo. Tay, ano ba to, Tay? Ano bang ginagawa natin dito? Pag gumagawa tayo ng ark, basta gumawa ka na lang dyan. Utos ang tatay natin. Sige, tumulong tayo sa tatay na. Utos ang tatay natin. Nagpuputol ng kahoy si Noah. Binigyan ni Almighty Father ng strength si Noah. Verse 7, now so Noah with his sons, his wife, and his sons' wives went into the ark because of the waters of the flood. So pumasok na si Noah, yung asawa niya, yung mga anak niya, pati yung asawa ng mga anak niya. Hindi natin alam, ulitin ko, hindi natin alam kung sino sa mga asawa ng mga anak ni Noah ang merong lahi na Nephilim or giant. Or baka mismo yung asawa ni Noah merong lahing Nephilim, no? Verse 8, of clean animals, of animals that are unclean, of birds, and of everything that creeps on the earth. On the earth, no? Masok na sa ark. 2 by 2, they went into the ark to Noah, male and female, as God had commanded Noah. So, lumalapit yung mga animals. Nalalaman naman ng mga animals kung magkakaroon ng gulo. Alam ng mga animals. Hindi niya ba alam yun? Nararamdaman muna ng mga animals bago ng tao. Kung magkakaroon ng lindol, kung magkakaroon ng flood, kung magkakaroon ng ulan. Alam ng mga animals yun. Nararamdaman nila. Binigay ni Almighty Father sa kanila yon to keep themselves, to protect themselves, no? Ganun yung mga animals. Na bago pa man mangyari ang lahat, ang gagawin ng mga animals, ipoprotektahan na nila ang kanilang sarili. Yun ang kanilang nature, binigay ni Almighty Father sa kanila yon. And of everything that creeps on the earth. Yung mga uod, no, namamatay yon, ha? Pag matagal sa tubig yung mga uod, patay yun. So, may mga nakapasok ng mga uod. Sama na tayo rito. Mag-uulan ng mga uod.
Kasi yung mga uod, kinakain din naman yan ng mga ibon. So, merong food for the birds. O yun, uod. Verse 9, 2 by 2 they went into the ark of Noah, male and female, as God had commanded Noah. Kahit na yung mga gumagapang, mga caterpillar, yung mga insekto, no? Langaw, lamok, ipis. 2 by 2 they went into the ark to Noah, male and female, as God had commanded Noah. And it came to pass after 7 days, no? 7 days means completion. And it came to pass after 7 days that the waters of the flood were on the earth in the 600th year of Noah's life, in the 2nd month, the 17th day of the month. Nung time na yon, walang name yung month. Pero kung Jewish month ang gagawin natin, ang 2nd month ay ER na pumapasok sa April and May. ER, April or May. Sa ngayon, pag Gregorian calendar ang gagamitin. The 7th day of the month. On that day, all the fountains of the great deep were broken up and the windows of heaven were opened. So, alam natin na sa Book of Genesis, merong firmament at nahati yung water, di ba? Nagkaroon ng firmament. Sa ilalim may water, sa itaas may water. Ang ginawa ni Almighty Father, yung tubig sa ilalim, nagbulwak, no? Bumulwak yung tubig sa ilalim. And then, meron din sa ibabaw. On the 7th day of the month, 17th day of the month, on that day, all the fountains of the great deep were broken up, and the windows of heaven were opened. Yung mga geyser, yung mga springs of water, umapaw na. May mga, yung geyser na bilang gumaganon, tumitilampon na tubig galing sa ilalim ng tubig. At saka alam niyo ba na sa tubig, meron din siyang sariling river. Nakakita na ba kayo nun? I-check niyo sa internet. Under the sea, meron din siyang iba pang river. Ang galing ni Almighty Father ang pagkakagawa niya ng mundo natin. So marami pa tayong mga hindi pa nalalaman under the sea, sa seabed. Marami pa tayong hindi alam, hindi pa tayo na check lahat, every nooks and cranny of the sea. Ha? Hindi pa na-check lahat. Tapos ngayon, nagpunta kayo na ibang ano yan? Hindi ka kayang pumunta sa pinakamalalim na lugar, sa under the sea ang mga gamit natin. Tapos nakapunta na kayo sa pinakamalayong lugar, sa kung saan man. Kalokohan, naniniwala kayo? Ba't kayo naniniwala sa mga kalokohan? Hindi kayo naniniwala sa Bible. Bakit? Blinded by Satan. Verse 12, and the rain was on the earth 40 days and 40 nights. So purge yun, ha? Purge. Para malinis. On the very same day, Noah and Noah's sons, Shem, Ham, and Japheth, and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them, entered the ark. So, umuulan. 40 days and 40 nights. Walang tigil. Ngayon, pag umulan na, ulan na, maghapon na umuulan na, mabaha na. Pero ito, 40 days and 40 nights, walang tigil. Kukulog pa. Hindi na lumilitaw yung araw. Hindi natakot si Noah. Kasi alam niya, si Almighty Father was protecting him and his family. At alam niyang utos ni Almighty Father yan.
So si Noah, nung habang siyang gumagawa ng ark, pinagtatawanan siya ng mga tao, "Ay, gagawa ka ng ark, kalokohan yan." Bakit magkakaroon ng maraming tubig dito sa mundo? Hindi totoo yan. O yun, ano nangyari? So unang pinagtawanan ng mga tao, si Noah, bago pa ang mga nag-share ng Word of God. Si Noah muna. Bago pa man pagtawanan yung mga prophet sa Bible, unang pinagtawanan si Noah. Verse 14, they and every beast after its kind, all cattle after their kind, every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort, lahat ng ibon, hummingbird, lahat patay. Oh, magagalatan naman dyan yung mga ay, no, sayang naman yung mga birds, pinatay, yung mga nature lovers dyan. Ba't kaya nyo bang gumawa ng nature? Hindi, si Almighty Father lahat ang gumawa. Hindi, dapat ma-preserve natin lahat. Preserve ninyo, ha? Hindi nga ninyo minamahal yung kapwa-tao ninyo, tapos nagmamahal pa kayo ng nature. Kalokohan, hypocrisy. Ang utos ni Almighty Father, mahalin natin kapwa-tao natin. Anong ginagawa ninyo? Ay, pinalo niya yung aso. Hindi, masama ang ugali niya. Ipakulong natin kasi yung aso, ganun, inampi niya yung aso. Pero hindi kayo naawa sa tao. Hindi niyo pinatawad yung tao. So, kanino ngayon magagalit si Almighty Father? Sa inyo. Dahil ang mahal yung Almighty Father, yung tao. They and every beast after its kind, all cattle after their kind, every creeping thing that creeps on the earth after its kind, and every bird after its kind, every bird of every sort. And they went into the ark to Noah, 2 by 2 of all flesh, in which is the breath of life. Lahat ng mga may flesh na humihinga. So those that entered, male and female of all flesh, went in as God had commanded him, and the Lord shut him. Sino ang nagsara ng door? Sino ang nag-secure para sa mga animals at para sa family ni Noah? Si Almighty Father. Hindi man perfect yung pagkakagawa ni Noah dahil matanda na siya. Hindi man maayos yung kanyang paggagawa ng mga yung pagpipintura ng pitch dun sa kanyang ginagawa na art. Pero si Almighty Father, ano lang ang ginawa ni Noah? Ginawa ni Noah ang kanyang kayang gawin. Ito gagawin ko to kahit hindi man perfect yung pagkakagawa niya, yung pananampalataya niya kay Almighty Father, yung paniniwala niya kay Almighty Father. Kaya si Almighty Father, He did also His part. He protected Noah and his family kahit hindi perfect yung pagkakagawa ni Noah ng ark. Si Almighty Father ang nagturo kay Noah at He protected Noah and the Lord shut him in. Yung nangyari na yung boat na, yung ship na Titanic sira agad may iceberg na tinamaan yung Titanic. Maganda ang pagkakagawa, pang mayaman. Anong nangyari? Malaki yon. Anong nangyari? Nasira. Mga expert ang gumawa mga engineers, mga magagandang pinag-aralan, mga magagandang mga items or material ang nilagay. Pero anong nangyari? Nasira. Etong kay Noah, anong ginawang item? Ano lang meron? Puro kahoy. Pitch lang ang gamit. Inulan. 40 days and 40 nights. Pero hindi nasira. The Lord shut him in. It's because of the Almighty Father. Our Father is powerful. Now the flood was on the earth 40 days. So umulan
40 days and 40 nights, no? And then, yung flood naman, nanatili o nagstay sa earth for 40 days. Walang makikitang land. The waters increased and lifted up the ark, and it rose high above the earth. Ano ang pinakamataas na mountain? I think it's Mount Everest, no? Mas mataas pa sa Mount Everest yung water. Ganun ang ginawa ni Almighty Father. So the water increased and lifted up the ark. Ang daming sakay ng ark, umangat. It rose high above the earth. Hindi dahil sa magandang pagkakagawa ni Noah. Hindi dahil sa expert si Noah. Anong alam ni Noah sa paggawa ng ark? It's the power of the Almighty Father. Ang ginawa lang ni Noah ay sumunod. Gagawa ako ng ark eh. Kailangan gumawa ko ng ark. I believe in my Father. Ganun ang gagawin natin. Even if we don't understand things, we must do our part. Take the initiative and do our part. Kahit hindi mo alam ano ang future, hindi ko alam, pero itong pinag-uutos ni Almighty Father, gagawin ko to. Hindi ko man maintindihan ngayon, time will come, maiintindihan ko. Because itong utos ni Almighty Father. Verse 18, the waters prevailed and greatly increased on the earth, and the ark moved about on the surface of the waters. So since mataas na yung water, gumagano na yung ark. Nasa surface ng water, nakaangat na siya. Wala na siyang natatamaan na iba pang mga mountains, baka may matamaan tayo rito na mga bato, wala. May matatamaan tayong iceberg, wala. Protected ni Almighty Father. Lagpas na ng taas ng iceberg, ha? Lagpas na nga ng mountain eh, yung taas. And the waters prevailed exceedingly on the earth, and all the high hills under the whole heaven were covered. Lahat ng mga matataas na mountains na nasa ilalim ng langit, na-cover na ng water. Wala nang makitang land. Asa na yung land? Wala tayong makita. Verse 20, the waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered. Yung hills, yung mountains covered na, wala na. Mga punong matataas, wala na. Mga animals nalunod na. Mga tao nalunod na. Sigaw ng sigaw yung mga tao. Teka muna, nalulunod kami, save us, save us. Kasi yung mountain, ganyan. Takbo ngayon yung mga animals paakyat. Ngayon nakikita na lang yung ark ni Noah. Andun yung mga tao rin, paakyat din. Okay? Habang umuulan, paakyat din. Kaso nakikita nila yung ark ni Noah, nakasara na. Hindi na mabubuksan yan. Kasi si Almighty Father na nagsara. So, hindi na makakapasok yung mga tao. Kahit na nasa taas pa sila ng bundok, gusto nilang pumasok sa ark to be saved, hindi mangyayari yan. The waters prevailed 15 cubits upward, and the mountains were covered, and all flesh died that moved on the earth. Lahat ng gumagalaw sa earth, namatay. Or moved on the land, namatay. Birds and cattle and beasts, and every creeping thing that creeps on the earth, and every man, babae o lalaki, bata, matanda, may ipin o wala, patay. Pati yung mga animals. Yung mga animals, pero meron silang representative sa ark. Pero yung iba, wala, no? Yung mga insekto, matay. Yung mga puno, nasira, syempre. Pero protected yung Garden of Eden. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin makita, di ba? Kahit na
saan hagilapin ng mga tao, hindi nila makikita. It's protected by the Almighty Father. Verse 22, all in whose nostrils was the breath of the Spirit of life, all that was on the dry land died. Lahat ng sa ilong humihinga. Yung mga ibon sa ilong humihinga, hindi ba may mga ilong ibon? Matay. So he destroyed all living things which were on the face of the ground, both man and cattle, creeping thing, and the bird of the air. They were destroyed from the earth. Only Noah and those who were with him in the ark remained alive. So lahat namatay na. Hindi na kayo nga, hindi maroon lumangoy. At kahit lumangoy sila ng lumangoy, mapapagod sila. Kasi 40 days yon na may mahabang na baha. Lagpas ng Mount Everest, miss. Kung may mas mataas pa na mountain sa Mount Everest, lagpas pa doon yung water. And the waters prevailed on the earth 150 days. So nakastay yung water 150 days. Bakit 150 days? Para yung iba pang mga tao hindi na mamamaho. So paglabas nila Noah, hindi na mabaho. Kasi nga, yung mga animals, tsaka yung mga all that has flesh, alam natin, ano, pag nakababad na sa tubig, lumalambot. Tapos pag lambot nila, kinain na ng mga pating. Kaya hindi na mamamaho yun. Hindi na naamoy ni Noah tsaka ng kanyang family. Kasi akala natin, ay, baka mamaho yun. Ang dami na animals, tsaka mga tao, baka mamaho. Hindi. Kasi kinain na ng mga sea creatures. Kinain na ng mga shrimps. Yung mga shrimps, bottom feeders yun. Shrimps, catfish. Ano yung Tagalog ng catfish? Kandule? Hindi naman kandule yun. Nakalimutan ko yung Tagalog ng catfish. Dalag. Basta kapatid siya ng dalag no? Pero yung dalag, ano rin yun carnivorous din yun. Kinain pa ng shark, ng hagfish, ng eel, ng crabs, lobster, and shrimp. Yung mga bottom feeders, yung kinakain nila. Yung mga animals na mga namatay. At yung mga puno naman, syempre natanggal ang mga dahon, hindi na rin nakahinga yung mga puno. Mga prutas. Pero may baon na mga pagkain si Noah and yung family niya. The Almighty Father protected them and blessed them because of Noah. Noah pleased the Almighty Father. He was righteous. He was just. So yung mga tao na the Almighty Father is protecting, yung mga obedient kay Almighty Father, yung mga sumusunod sa Kanya. Si David, obedient kay Almighty Father. Yung mga prophets, obedient kay Almighty Father. Although they died, but their souls is resting now with the Almighty Father. And time will come, they will receive their inheritance. But of course, they are waiting for us dahil sabay-sabay natin makukuha ang ating inheritance. The Almighty Father created us all at once. Hindi tayo by generation ginawa ni Almighty Father na isang first batch muna, gagawa muna ako ng tao.
ng soul ng tao, flames of fire, first batch muna. Hindi, sabay-sabay tayo ginawa ni Almighty Father. And up to now, there are still flames of fire in heaven na dapat sila may panganak dito sa mundo. That's why the Almighty Father said, go forth and multiply. Dahil iba-ibang generation tayo na ipinapanganak dito sa mundo. And then, nawawala tayo, di ba? And then may babalik na naman na iba pang generation. Ngayon, by batch, okay? And then, at the last days, tapos na yung batch na mga nagawa ni Almighty Father na flames of fire. The flames of fire had become people. And then, nandito tayo ngayon to be tried and tested, tribulations, and the trials. And then, kung sino yung makapass the test, makakabalik kay Almighty Father. And those who did not pass the test, the disobedient, the idolaters, yung mga the unbelievers, they will be thrown to eternal damnation. And after that, pag tapos na lahat-lahat, wala nang flames of fire na dapat nang maipanganak, that's the time that the Almighty Father and Jesus Christ will present the reward, yung inheritance natin. Kaya nga si Jesus Christ, yung book of life, nasa Kanya. Kompleto na listahan ni Jesus Christ, pati na yung mga proofs na book na ino-open, because some people didn't know why they are in hell. The souls of the people who are in hell don't know why they are in hell. Hindi nila alam. There are people, or there are souls of the people who are in hell that they don't know why they are in hell. That's why Jesus has so many books. Proof yun. O ito, bakit ka nasa impyerno, hindi mo alam? Ito ang proof, idolater ka. Ha? Sumamba ka sa idolatry, meron kang wooden images, molded images, carved images, mas pinaniwalaan mo yon. Sasabihin naman isa, sometimes may pastor, no? Bakit ikaw nandyan? Pastor ako nag-share ako. Nag-share ka ng word. May proof dito ako ito ang ginawa mo. Ha? Nang abuso ka ng tao, hingi ka ng tithes and offering. Hindi naman yun ang purpose for the tithes and offering, pero hingi ka ng hingi. You lived a luxurious lifestyle. You're a preacher, you're a pastor, but you live a luxurious lifestyle when you were on earth. Inaabuso mo yung mga tao. That's why you are in hell. Sometimes na may mga tao na, bakit ako nandito sa hell? Hindi ko alam ang katotohanan. Hindi ako na-inform. May ganun, hindi ka na-inform. Ito may proof dito, A long time ago, may taong lumapit sa'yo, sharing the word of God. Ano ang ginawa mo sa tao na yon? Ha? Hindi mo pinansin, pinalayas mo. Hindi ka naniwala. That's why you're in hell. Meron example naman, Christian ako, ba't ako nandito? Ha? Christian ka, ito bago ka namatay, may minura kang tao Ayan may minura ka Nagkasala ka, aksidente ka namatay, di ba? Biglaan ng pagkawala mo. Pero bago yun, may minura kang tao. Di ba Christian ka, sabi mo, pero may minura kang tao, andito yung proof Kasi responsible tayo sa mga bawat bagay na lumalabas sa bibig natin. Dahil kung anong lumalabas sa bibig natin, yun na nasa heart natin. Kaya sabi ni Jesus Christ, pray without ceasing. Huwag tayong tumigil sa pagpe-pray. And every day nare-replenish yung blessings ni Almighty Father. Every day. Kaya every day, magpe-pray tayo. Yung mga decision making natin, ibigay natin kay Almighty Father, Lord, help me. What should I do? Help me. I ask for your guidance. I ask for your advice on what to do with my life, on what I should be doing or
what the decision I should make. Laging lahat si Almighty Father ang tatanong natin. In the name of Jesus Christ, of course. Nakalagay sa Bible, use my name, sabi ni Jesus Christ, when we talk to our Father. Through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.